Ito gagawin natin is Skyward. Nasa 40 inches yata ito. Check natin yung model. Nakatago yung model. So ang problema ng unit natin, power on na. Yan. So bumubukas naman. Kaya lang mayroon siyang flicker. At mapapansin natin, nagno-normal siya. Tapos magpi-flicker, nagno-normal. Ibig sabihin nito, ayun o, nagno-normal pa naman siya, kaya lang mayroon siyang flicker. Yan. Pag ganito, baka one side lang may problema dito, baka magawa pa natin ito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Ito yung model niya, 43 inches. Skyward ang tatak. Ito yung kanyang mainboard. Tapos mayroon siyang tikon dito, pero nasa ilalim siya ng board. Tapos may dalawa siyang ribbon. So kahit hindi na natin bubuksan yung pinaka-tikon nito, kasi panel issue ito. So dito na lang tayo. Pwedeng itong side na to ang clock signal niya. Kasi ang gamit na panel ay LG display. So kadalasan kasi sa LG yung clock signal natin ay dito. Nasa 13 pin or 15 pin. So pagdating dito sa kabila, ganun din. Dito din yan. 13 or 15 pin. So try na lang natin mag-actual. Try natin dito mag-block ng 13 or 15. Titingnan natin kung magno-normal. Pag hindi, lilipat tayo dito. So hindi ko na sana siya bubuksan. Kaya lang, nung tinanggal ko kasi yung ribbon, ay nakita ko ang dumi. Kaya binuksan ko na lahat, tinanggal ko na lahat para malinis natin yung mga sakit. Ito, malinis natin to. Tapos yung ribbon niya dito. So linisin muna natin gamit yung pambura. Linis na natin lahat ng ribbon, naikabit na rin natin. Pinalik ulit natin sa dati. Tapos ito na yung tape natin, 15 pin dito sa side na ito. Yan, 15 pin. Tapos itong side na to, wala pa itong tape method. So try lang muna natin ito kung dito yung problema. Pag hindi naman dito ang problema, lilipat natin dito. So try na lang muna natin dito. Okay, tingnan natin yung display kung nag-okay ba or flicker pa rin. So yun o, nag-okay siya, no? Hindi na siya nagpi-flicker. Yun. So ibig sabihin yan, dito ang problema ng unit natin. So tape method lang ang ginawa natin dito, nag-okay na siya. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video. So yung problema ng mga ganito, hindi po yan sa tikon ang may problema or dito sa board. Ang may problema sa mga ganito, itong glass natin. Yung clock signal ng glass natin or yung swapping voltage natin ay may problema na doon sa pinaka-glass natin. Kaya kailangan natin tanggalan ng supply para hindi na makapasok yung supply doon sa glass at hindi na niya masira yung display natin. Kasi pag pinasukan ulit ng supply yan, magkakaroon ng problema yung circuito natin dito sa glass, kaya yung display niyan nasisira din. So kung ito lang ang side na to ang buo, tapos normal lahat ng signal dito na pumapasok, so kaya na naman niyang i-drive yung picture dito sa kabila para mag-normal. Huwag lang masira ulit ito. Ito pag nasira yung side na ito, kahit isang signal lang ang mawala dito, automatic pangit na yung display kaagad yan. At minsan hindi na siya nagagawa. Okay? So ito, minsan tumatagal din yung mga ganitong method, minsan naman hindi. Depende na lang sa damage ng glass kung tatagal pa ba siya or hindi. Pero kadalasan sa mga ganito, tumatagal din. Mayroon din talagang hindi tumatagal. Paswerte yan.